Amen. Praise the Lord. Sino po ang napagpala sa umagang ito? Ayan, so purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Napakabuti ng Diyos at talagang alam naman po natin na kailanman hindi siya nagbabago. Amen po ba? Sige po mga kapatid, minsan pa nating palakpakan ang ating pong Panginoon. Good morning po sa bawat isa. Ayan. So, maging yung mga kapatid natin o yung iba na nanood ngayon sa FB Live. Ayan, magandang umaga po. At kailanman mga kapatid, nakikita naman po natin mga sitwasyon, mga nangyayari sa mundo natin na kung saan, lalo na ngayon, talagang nakakaranas tayo ng matinding masamang panahon, di ba? Ang dami pong nabaha, nalubog, nasira yung mga gamit, yung iba talagang yung tubig hanggang bubong na, lalo na sa mga mababang lugar. So pansin po natin dito na kung saan ay talagang may mga matinding nangyayari, pagbabago sa ating pong mundo, na kung saan talagang maraming nakakaranas ng hirap, mga pagsubok, pero tandaan natin mga kapatid, kapag tayo na sa Panginoon, anumang mga dumaranas or dumarating na mga kahirapan sa buhay po natin, tandaan natin, ang Diyos hindi nagbabago sa buhay natin. Amen? God is good all the time, and all the time, God is good. Amen po ba? Sige po, palapakan po natin ang ating pong Panginoon. At hindi rin po nagkakataon mga kapatid na nandirito ka ngayon sa umagang ito. Ito po ay itinaon talaga ng ating Panginoon dahil gusto ni Lord na katagpuin kanya sa araw na ito. Amen. So kaya nga, Sabado pa lang, excited ka na, dapat talagang piniprepared na yung sarili natin, di ba, inaayos na yung mga damit na susuotin natin, excited tayo na bukas, linggo, ay ma-encounter ko naman si Lord. So hindi yung lagi nating na-encounter yung mga problema, lagi na lang tayo nag-iisip ng mga problema na naman, hirap na naman, paano naman si Lord sa buhay natin? Hindi ba siya kumikilos? Hindi ba siya gumagalaw? Wala bang nangyayari? Wala bang encounter? Wala bang paramdam si Lord sa atin? Wala bang presence ni Lord na naranasan natin? So, bilang mga anak ng Diyos, tandaan natin, dapat masaya ka kahit may pagsubok, dapat ramdam mo ang presensya ng Panginoon kahit ang tindi ng pinagdaanan mo sa buhay. Amen? Dapat ramdam natin kasi hindi yan lahat ng tao mararamdaman si Lord. So yun lang yung mga tao, nagmamahal, nanampalataya, tumatanggap sa Kanya, ang makakaramdam ng Panginoon. Amen po ba? Yung iba nga, di ba, binibless ng Panginoon kasi hindi naman, although na hindi sila naglilingkod sa Panginoon, ay hindi na ibibless ni Lord. Kung nakikita naman ng Panginoon, nagagamit yung buhay nila sa iba. Di ba? Patuloy na pagpapalayan ng Panginoon yan. Pansin natin, si Elijah sa panahon na siya po ay tinutugis ng isang reyna. Di ba? Nagtago siya na kung saan, anong ginagamit ng Panginoon para maghatid sa kanya ng pagkain. Hindi naman kalapati, hindi naman mababait ng mga ibon. So alam naman po natin na yung uwak talagang sa panahon ngayon kinatatakutan din. Sino po dito may nag-alaga ng uwak? Di ba? So meron man, pero pag sinabing uwak, sa kulay pa lang niya, maitim. Kaya ang Diyos gumagamit siya ng mga tao na kung saan patuloy na magpapagamit sa Kanya. Amen po ba? Amen. Ayan. So ngayong umaga, makinig tayo ng mabuti. Pakinggan natin mabuti ang salita ng Panginoon na may bahagi natin ngayon. So focus muna tayo. Sabihin natin sa katabi natin, wag mo akong disturbuhin. Yan, wag mo akong disturbuhin. So focus muna tayo mga kapatid, wag mong hayaan ma-distract ka ng iba't ibang mga alalahanin, sa mga iba't ibang bagay na kung saan kinatatakutan mo, sa mga pinagdaraanan mo. Dahil ngayong araw na ito, may gagawin si Lord sa iyong buhay. Hindi nagkamali ang Panginoon na pinili ka ngayong araw na ito, kaya ka nandito ngayon. Amen po ba? Hindi nagkamali na pinili mo ang Panginoon sa oras na ito. Amen. Amen. Sige po mga kapatid, muli po nating palapakan si Lord. Okay, so tayo po ngayon ay nasa panibagong series na naman sa buwan na ito ng September. At ang series po natin ngayong buwan na ito
The blessed hope. Sabi nga po natin, the blessed hope. Ang mapagpalang pag-asa. At alam naman po natin mga kapatid, kaya ka naglilingkod, kaya ka sumusunod sa Panginoon, kaya ka gumagawa para sa Panginoon, kaya ka namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil po dito, sa mapagpalang pag-asa na ito, na kung saan hindi sayang yung mga hirap, yung mga pagod ng iyong pagsunod sa Panginoon. So lahat yan, makabuluhan para sa Panginoon, lahat yan. Kung ano mga ginagawa mo noon, na nahirapan ka, may mga pain, may mga sorrow na nangyari sa buhay mo, dahil kay Lord, pinipersecute ka, pero tuloy lang, naglilingkod ka pa rin hanggang ngayon. Mga kapatid, maniwala ka. May mapagpalang pag-asa. Amen po ba? Amen. Lahat ng ginagawa natin, may result sa Panginoon yan. May bunga sa Panginoon yan. So, hindi yan kinakalimutan ni Lord. Ano man yung mga ambag mo sa pagsunod mo sa Kanya, sa mga paglilingkod mo sa Kanya, sa mga paggawa mo ng kabutihan, sa pagtulong mo sa kapwa mo, maniwala ka. May magandang resulta yan pagdating ng panahon. Amen po. Pagkaharap na natin ng Panginoon, pagdating ng time na dumating na si Lord sa araw na iyon. At alam naman po natin, yung mga nangyayari ngayon sa mundo, mga kapatid, ngayon, patindi ng patindi, yung mga nangyayari po sa ating pong mundo, lalo na po sa bansang Israel. So, kaya nga, maging mapagmasid po dapat tayo bilang mga Kristiyano. Kung ano yung mga nangyayari, hindi lang tayo tulog ng tulog. Kasi mamaya, pagising mo, dumating na si Lord. Amen po ba? Maging mapagmasid, maging mapanalanginin sa lahat ng bagay na kung saan maging handa tayo, lalo na sa araw, sa panahon na ito. Maging handa, doblihin natin ang paglilingkod natin sa Panginoon, ang pagsunod natin sa Panginoon, ang pagkilos natin para sa Panginoon. Kahit may mga pagsubok, may mga persecution, may mga tukso na ginagawa ng kaaway sa buhay natin, tuloy lang. Kasi hindi naman tayo pababayaan ni Lord. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Nakikita niya yung puso natin na tapat, handang sumunod sa Kanya. Maniwala ka, may lakas ang Panginoon na ibibigay niya para sa iyo. Amen po. Hindi ka pababayaan ni Lord, hindi lang ikaw, maging ang pamilya mo. Maniwala ka, hindi darating ang Panginoon kapag tayo pa lang sinimulan natin yung katapatan natin sa Panginoon. Simulan natin yung pagsunod natin sa Panginoon, pati ang pamilya mo, maliligtas. Ang iyong sambahayan, maliligtas. Mga kapatid, maniwala ka. Kaya, ngayon, maging mapagmasid tayo dahil napakaingay na po. Napakaingay na po. Pinag-uusapan na itong muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Lalo na po sa bansa po natin. At sabi po nila, next year daw, itatayo na, ibibuild na yung third temple. Sabi-sabi pa nga lang yun, pero sabi naman ng Bible, wala namang nakakaalam sa kanyang muling pagdating. Pero dapat laging handa. Dapat naghahanda po tayo. So iba't ibang emosyon, iba't ibang reaksyon, yung mga naranasan ng bawat isa, nagkaroon ng pangamba, may takot, lalo na po yung mga Kristiyanong hindi pa handa. Alam naman po natin, tiyak ang pagbabalik ng Panginoon. Amen po? Tiyak yan na babalik ang ating Panginoong Hesus. So, importante, pinaghandaan natin ito mga kapatid. Tayo dapat naghahanda. Tayo dapat na mga Kristiyano, na mga mananampalataya, kumikilos ngayon. Di ba? Lalo na may goal po ang ating pong General Council ng Assemblies of God for the year 2033. Yung goal na 1 million house church na kung saan dapat makilahok tayo, bawat isa sa atin. Na dito po sa ating pong Southern Tagalog District Council ay magkaroon po ng 500 na house church na kung saan i-divide yan sa bawat church dito po sa STDC. Kaya mga kapatid, sa buong Pilipinas may 10,000. So, house church, so ibig sabihin, aabot tayo ng bahay, pupunta tayo sa bahay, gagawin natin kung ano yung dating ginagawa noon sa Bible, kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesus, ng kanyang mga alagad, ng kanyang mga tagasunod. Alam niyo mga kapatid, di ba si Jesus, ginamit din yung bahay niya
na kung saan, di ba, sa dami ng tao nangaral ang Panginoong Hesus sa bahay niya. May dumating na lumpo, dala-dala ng 4 na kaibigan yan. Tinulungan, hindi sila makapasok. Kasi ang daming tao doon. Sa bahay ni Jesus, na kung saan nangaral ang Panginoon. Anong ginawa ng 4 na kaibigan niya? Gusto nila gumaling. Gumawa sila ng paraan. Saan nila dinala? Sa bubong. Binuksan nila yon. At gumaling yung tao na yon. Alam niyo mga kapatid, kapag may paraan para lang sa Panginoon, gagawa tayo. Kikilos tayo. Amen po? Sabihin mo sa katabi mo, kilos na. Galaw-galaw na. Baka ma-stroke tayo mga kapatid. So, kilos na tayo. Kasi malapit na ang muling pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesus. Di ba tayo nagdiriwang po ng Pasko? Amen po? Nagdiriwang tayo ng Pasko, lalo na po sa Pilipinas. Kasi bansa po natin, Christian country. Ayan. So, ito na, bear na. Di ba? Bear na naman. May mga lumilingon-lingon na naman dito sa bear na ito. Sa Facebook, may lumalabas na, lumilitaw na yung noo. Amen po? At makakarinig na muli tayo ng mga awiting pamasko. Di ba? At malapit na po ang December, 8 months na lang. 8 months, 3 months na lang. December na. So, ang buwan po ng December mga kapatid, dito po tayo nagsiselebrate ng first coming ni Jesus. Amen po ba? Ito po yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo dito sa mundo. At salamat. Thank God dahil may pumunta ng Kristo sa ating mundo para iligtas tayo sa ating pong mga kasalanan. Salamat sa Diyos. Namatay si Jesus sa kasalanan natin, ipinako siya sa krus, ngunit sa 3 araw siya ay muling nabuhay mula sa mga patay, di ba? At nanatili siya ng 40 araw dito sa mundong ito, kasama ang kanyang mga disciple, at pagkatapos na yun, umakyat siya sa langit at iniwan niya yung kanyang mga tagasunod o mga mananampalataya. Kaya nga may hinabilin nga siya, di ba? Sabi niya, go and make disciple sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. So ibig sabihin, inutusan tayo ng Panginoon, humayo tayo. Dapat may ginagawa tayo sa buhay natin. Dapat umabot tayo, marunong tayong invite natin yung ating mga kamag-anak ngayon. Alam niyo mga kapatid, hinog na yung bunga. So madali na lang yung tao makinig, sumunod, or maniwala sa panahon ngayon. Kailangan lang makita sa buhay natin na talagang may Panginoon tayo sa buhay. Amen po? Sabihin na, kapag alam nila na Kristiyano tayo, mananampalataya tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon, sasabihin lang natin sa kanila, atin kayo sa linggo, invite kayo namin. Lalo na pag nakita naman nila na tinutulungan mo sila, yung mga taong iyan, at talagang maganda yung pakikitungo mo sa kanila, maniwala ka, pupunta yan. Aatin yan. Why? Kasi may Holy Spirit para kumilos doon para sa buhay ng mga taong iyon. Amen po? So tayo ay ginagamit lang bilang instrumento, pero dapat wag tayong mahiya, wag tayong matakot na magamit tayo ng Panginoon sa panahon na ito. Hinog na mga kapatid. Kaya, huwag tayong matakot. Tulad ng sinabi ng anghel, huwag kayong matakot. Di ba? Umakyat ng Panginoon, nawala na. So, nakatingin pa rin sila sa taas. Kaya napakita sa kanila yung anghel. Sabi ng anghel, huwag kayong matakot. Dahil babalik ang inyong Panginoon. Babalik ang inyong Panginoon. Salamat sa Diyos dahil sa mapagpalang pag-asa na ito, na ang Panginoong Hesus ay muling magbabalik. Yan po yung mapagpalang pag-asa po natin mga kapatid, na ang Panginoong Hesus ay muling magbabalik. At ito po yung mga pag-uusapan po natin na ito, sa umagang ito. Kaya lang, maraming tao ang natatakot. Maraming tao natatakot sa muling pagbabalik ng Panginoon. Natatakot dahil sabi nila magugunaw na daw ang mundo kapag dumating na ang Panginoon. Kaya natatakot sila. Baka maya mapunta na daw sila sa impyerno kasi makasalanan sila, di ba?
Pati yung ibang mga Kristiyano natatakot kasi nga hindi handa dahil busy sa mga bagay-bagay sa mundo. Natatakot, baka mamaya maiwan, hindi maligtas. Kaya hindi nila ma-appreciate ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Pero sa mga taong naghahanda, mga kapatid, maniwala ka, excited sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Sa mga taong naghahanda, excited sila sa mapagpalang pag-asa na iyon. Sabi mo sa katabi mo, dapat excited tayo. Dapat excited tayo. Amen? Kaya, salamat tayo kay Lord na nakakilala tayo sa Kanya, nakilala natin siya. Kasi, may hirap man tayong dinaanan o pinagdaanan dito sa mundong ito. May mga kalungkutan man tayo dito sa mundong ito. Darating yung panahon, kung tayo naman ay ligtas, makasama ng Panginoon, kukunin ng Panginoon. Diba? Lahat ng iyon, puro kagalakan na ang maranasan natin sa buhay. So ngayong umagang ito, pag-uusapan natin itong the blessed hope, ang mapagpalang pag-asa sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Nang sa gayon, hindi takot ang maranasan natin, kundi excitement. Amen? Hindi takot yung maranasan natin, kundi excitement. Kaya, sino na po handa na sa umagang ito magsabi ng malakas na amen? Buksan po natin ang ating pong Bible in 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 hanggang sa verse 18. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 hanggang sa verse 18. Our Christian friends, we want you to understand properly about your friends who have died. Then you will not continue to be sad about them. People who do not hope for any life after death are sad when their friends die. But you should not be upset like those other people. Verse 14, we believe that Jesus died and He rose again after death. So we also believe that people who have died as Christians will rise again. When God brings Jesus back, He will take the Christians to go with Jesus. We are telling you the message that the Lord has told that to us. This is what will happen when the Lord returns. Those of us who are still alive will not go to meet the Lord first, will not go before those people who have already died. On that day, the Lord Himself will come down from heaven. He will shout with authority. People will hear the voice of the leader of God's angels. They will hear the sounds of God's trumpet. Then those people who have died as Christians will become alive again. Then will be the first people rise up. After that, those of us who are still alive will join together with them. God will suddenly take us up into the clouds. In that way, we will all meet the Lord in the sky. So we'll all be with the Lord forever. Because this message is true, tell it to each other. Help one another to be strong and not sad. Amen? Yan po yung the blessed hope. Mapagpalang pag-asa. So dito mga kapatid, sinabi ni Apostol Pablo ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Para saan? Para umasa tayo at huwag malungkot. Para umasa tayo at huwag malungkot. Kasi yung iba, wala namang nangyayari sa buhay ko. Tagal ko nang naglilingkod sa Panginoon. Pahinga muna nga ako. E paano kung magpapahinga ka na talaga ng tuluyan? Diba? So, may mga discouragement, may mga talagang kapag lalo na may kalungkutan, o kaya wala lang tao, o kaya nakikita lang natin na ang daming labahan, na palapalitan na kaagad natin si Lord ng hindi na tayo makakaati ng linggo kasi nga ang daming gagawin, walang sasaingin, ang hirap ng buhay, sa mga bagay na iyon na
talagang nakikita natin, minsan, ganun na lang kabilis natin palitan si Lord eh. Di ba? Pero maniwala ka mga kapatid, dito binibigyan, ini-encourage tayo ni Apostle Paul na kung saan magpatuloy tayo. Huwag tayong matakot. Huwag tayong malungkot, kundi umasa tayo na babalik ang Panginoon, babalikan tayo ng Panginoon. Amen po? Babalikan tayo ng Panginoon. So this is the blessed hope, ang mapagpalang pag-asa. So maraming Christian, kapag pinag-uusapan ang muling pagbabalik po ng ating Panginoon, imbis na ma-excite, matuwa, ang nangyayari, nalulungkot, natatakot. Nalulungkot sila kasi nga, may mga kamag-anak pa, kapatid pa, mga mahal sa buhay na hindi pa nadala sa Panginoon. Hindi pa nila na-share sa Panginoon. Hindi pa nila na-share ang Panginoon sa buhay nila. Natatakot na kung saan, baka mamaya maiwan, di maligtas, kasi hindi handa. Kaya ngayong araw na ito mga kapatid, pag-uusapan natin itong the blessed hope, nang sa ganun, magkaroon po tayo ng pag-asa, magkaroon ng pag-asa ang ating pananampalataya natin, o pananampalataya natin, ang paglilingkod natin sa Panginoon, magkaroon ng pag-asa sa araw na ito. Kaya itong event na ito, nagpapaalala po sa atin na babalik siya. Babalik ang Panginoon, na babalik siya para sa mga tapat na nananampalataya sa Kanya, para mapalakas ang bawat isa. So encourage natin ang bawat isa. Sabi ni Apostle Paul, help one another to be strong. Magpalakasan tayo dahil sa mapagpalang pag-asa na ito. Kasi nakikita natin yung iba, sinisiraan yung kapwa mananampalataya, naiinggit, di ba? Imbis na matuwa tayo, masaya tayo para sa kanila at ipapanalangin natin sila. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, magpapalakasan tayo sa isa't isa. Dahil malapit na ang pagdating ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, lahat ng gustong matuto, lahat ng gustong ma-excite sa paglilingkod niya sa Panginoon, palapakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Kung gusto natin pang lumago, kung gusto pa nating matuto ngayong araw na ito mga kapatid. Kaya sa umagang ito, samahan niyo ako sa pag-uusapan po natin ang ating pong paksa, pinamagatang The Blessed Hope. Para din si Pastor Ray, nung nakaraan, The Blessed Hope din yata yung yung sa kanya. Yun, so The Blessed Hope. So tulad ng ating pong series, ngayon na The Blessed Hope. Ano po ba ang mapagpalang pag-asa ng mga mananampalataya? Ano po ba ang mapagpalang pag-asa ng mga Kristiyano? Bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Ano ang mapagpalang pag-asa kaya nga tayo naglilingkod kay Lord? So, number 1, in verse 13 hanggang sa verse 16. Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep, or to grieve like the rest of men who have no hope. We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are live till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. And verse 16, for the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Ano ang mapagpalang pag-asa natin na nanampalataya sa Panginoon? Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon. Number 1, there will be a resurrection. There will be a resurrection. Kaya nga sinabi nga di ba sa verse 16, with the voice of the archangel and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Number 1, there will be a resurrection. Ito yung mapagpalang pag-asa na kung saan
hindi ka lang mamatay habang buhay, na wala nang nangyayari sa mga ginagawa mo, pinaghirapan mo, paglilingkod mo sa Panginoon. There will be a resurrection. So ito yung mga namatay na. Una, ano ang mapagpalang pag-asa natin, nananampalataya sa Panginoon? Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon. Number one, there will be a resurrection. Para kanino to? Ito yung mga namatay na nananampalataya sa Panginoon. There will be a resurrection. There will be a resurrection. Sa pagdating po ng Panginoong Hesus, mga kapatid, hindi pa dito sa lupa. Hindi pa sasayad yung paa niya sa lupa. Sa alapaa pa lang. Pagdating ng Panginoong Hesus sa alapaa pa lang, ang unang mangyayari, there will be a resurrection. Bubuhayin ng Panginoong Hesus yung mga namatay na nanampalataya sa Kanya. That is blessed hope. Amen. Kaya bakit ka susuko sa buhay mo? Bakit ka hinto sa paglilingkod mo kay Lord? Bakit ka aayaw kung mayroon namang resurrection? May mapagpalang pag-asa. Sino ba naman ang hindi makakaroon ng pag-asa? At sino ba naman ang hindi matutuwa sa muling pagbabalik ng ating Panginoon? Kung yung patay na ay muling bubuhayin sa kanyang muling pagbabalik. Amen. Kung yung patay na ay muling bubuhayin sa kanyang muling pagbabalik, namatay ka na, tapos mabubuhay ka pa. There will be a resurrection. Sabi ng verse, and the dead in Christ will be rise. Will be rise. Kaya yung mga iniiyakan natin mga kapatirang nawala, dahil nalulungkot tayo, okay naman yun. Kasi may emosyon naman tayo, di ba? Pero darating ang panahon, mga kapatid, mabubuhay po ang mga yan. Yung mga kapatiran natin na namatay na, mga mahal natin sa buhay na namatay na nanampalataya sa Panginoon, darating ang panahon, mabubuhay po ang mga yan. So dapat excited tayo sa pagbabalik po ng ating Panginoon dahil may mapagpalang pag-asa at ang mapagpalang pag-asa na yan sa paglilingkod po natin kay Lord, there will be a resurrection. Kaya bakit po tayo malulungkot? Bakit po tayo matatakot kung babalikan naman tayo ng Panginoong Hesus? Amen po. May pag-asa sa mga taong namatay na tumanggap at nanampalataya kay Kristo. May pag-asa. There's a blessed hope dahil mabubuhay silang muli. May pag-asa. Sinabi dito ni Apostol Pablo, mga kapatid, kung ano yung kalagayan ng mga namatay ngayon. Ano ba yung kalagayan nila? Na namatay na sila, matagal na silang namatay. Ano yung mga kalagayan, ano yung sitwasyon nila ngayon? Sinabi dito ni Apostol Pablo, yung mga namatay na may relasyon sa Panginoon, sinabi niya, nang sa gayon, may encourage tayo at magkaroon din tayo ng pag-asa. Sinabi niya sa verse 13 hanggang sa verse 14, yung sitwasyon ng mga taong namatay na nanampalataya sa Panginoon. Sa verse 13 hanggang 14, sinabi ni Apostol Pablo, sa Tagalog version, sinabi niya dito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati. Bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Hesus upang isama sa Kanya. So ini-encourage tayo ni Apostle Paul na kung saan di na tayo malulungkot. Dapat masaya tayo kung alam naman natin na kay Lord sila, nanampalataya sila sa Panginoon. Na darating ang panahon sa muling pagbabalik ng Panginoon, sila yung unang bubuhayin ng Panginoon. Magkakaroon sila ng katawang panlangit. Tinatawag natin na glorified body, na katulad po ng ating Panginoong Hesus.
Kaya nalulungkot po tayo mga kapatid, nagdadalamhati po tayo mga kapatid sa mga taong namatay na kilala natin, kamag-anak natin, di ba, kapatiran, mga mahal natin sa buhay, at yung iba, hirap makamove on dahil sa mga mahal sa buhay at mga kapatiran na pumanaw, di ba? Kasi ang tingin nila, ay wala na sila, patay na. At hindi na sila makakasama pa. Pero ang hindi nila alam, nagpapahinga lang sila o pinapahinga lang sila ng Panginoon. They will rest from their hard work. Pinagpapahinga lang sila ng Panginoon. So yung mga mananampalataya na namatay na, ay nakakaranas po ang mga ito ng matinding kapahingahan sa mga pagod na naranasan nila. Amen? Naghihintay na lang sila. Nabibigyan sila ng Panginoon ng katawang panlangit. Bubuhayin silang muli ng Panginoon. So yung kalagayan ngayon ng mga mananampalataya na namatay na, sila ay patay physically, pero sila ay buhay. Nagpapahinga sila sa presensya ng Panginoon. Kaya wag na po tayo mag-alala kung alam naman natin na may relasyon naman talaga sila kay Lord. May relasyon sila sa Panginoon. When Jesus comes, dead in Christ will be rise first. Sa pagbabalik ni Lord, una daw silang babangon. Yung mga patay na nanampalataya sa Panginoon. Ibig sabihin, mauuna sa salubong sa Panginoon yung mga namatay na mananampalataya. Sino dito gustong mauna na? Sino dito gustong maunang sumalubong sa Panginoon? Pero kapatid, kung gusto mong mauna, pero huwag kang magpakamatay. Amen? Huwag kang magpakamatay. Hayaan natin si Lord yan. Kahit gaano mang kabigat yung sitwasyon mo, kahit gaano mang kahirap yung mga pinagdaanan mo sa buhay, gaano mang kalaki yung mga problema mo, kung gusto mong makakatiyak na maganda ang iyong patutunguhan, balik ka lang sa Panginoon. Amen? Lapit ka lang kay Lord. Si Lord ang bahala sa iyo. Basta wag kang magpakamatay. Hayaan natin si Lord doon. Bahala si Lord dyan. Ipagkatiwala natin sa kamay ng Panginoon yung buhay natin. Yung kamatayan na darating sa buhay natin. Wag sa mga kamay natin kasi gusto natin ibigay na, sa Panginoon yung buhay natin, di ba? Ibigay natin sa Kanya, ipagkatiwala mo sa Kanya yung buhay mo. Sa Panginoon. Hintayin na lang natin yung tamang panahon kasi may pag-asa ka pa. Habang buhay, may pag-asa tayo habang tayo ay nabubuhay pa. Amen? May pag-asa pa. So mamatay man ang isang mananampalataya, huwag kang mag-alala. May resurrection. Kaya hindi dapat tayo matakot, hindi dapat tayo huminto na lang kasi iniisip mo, lagi na lang ako makasalanan, wala nang nangyayari sa buhay ko, hindi ako lumalago kay Lord. Kapatid, kung itong mensahe ngayon ng Panginoon sa araw na ito ay tinanggap mo, may pag-asa pa. May pag-asa pa. Sinabi ng Bible, He will take our weak mortal bodies and change them into glorious bodies. Pag sinabing glorious bodies, katawang panlangit. Kahit nasaan pa yung mga katawan, di ba, yung iba, nalubog, nalunod, di ba? Nasa pinakailalim ng dagat, kinain ng pating, nasunog. O ngayon, buto na. O ano man, nasaan man yung katawan na yan, at ano man nangyari sa katawan na yan, alam ni Lord yun. At bibigyan niya tayo ng katawang panlangit, babaguhin niya yung katawan natin. Amen? Babaguhin ng Panginoon. Nakakalungkot man, iniwan na tayo ng ating mga mahal sa buhay na nakakilala sa Panginoon. Kaya ang kagandahan dito ng resurrection, mabubuhay silang muli. That is blessed hope. Yan ang mapagpalang pag-asa natin na mga nanampalataya kay Lord. Mabubuhay silang muli. Amen. Mabubuhay silang muli. There will be a resurrection. Sige po, palapakan po natin ang Panginoon. Kaya, masaya tayo. Excited tayo ngayon. Wag, move on na.
yung mga hindi pa nakakalimot, na lagi na lang inaalala yung mga namatay na. Wala namang masama yun, pero kung yan ang dahilan para magmukmok na lang tayo, hindi na tayo mag-move on, dahil lagi ka na lang nasaktan, di mo tanggap yung nangyayari, move on na. Lakaran na natin yung mga pinagagawa sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Maglingkod na tayo kay Lord habang may pag-asa pa. Number 2, in verse 17. So, after that, we who are still alive. So ito naman po, yung mga buhay pa. Tayo, ngayon ang mga buhay pa. And our life will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. After that, we who are still alive and our life will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So ano ang mapagpalang pag-asa natin na nanampalataya sa Panginoon kaya tayo naglilingkod sa Panginoon? Number 1, there will be a resurrection. And last, number 2, there will be a rapture. Sabi nga po natin, rapture. Sino po dito naniniwala pagdating ng Panginoon, kasama ka sa rapture? Palapakan natin si Lord. Kaya mga kapatid, mula ngayon sa araw na ito, ibigay mo na sa Panginoon. Pag Sunday, sasambahin mo ang Panginoon. Pupunta ako ng church, sisikapin ko, kaysa mag-online ako, pupunta ako ng church para makasama ko yung mga kapatiran, para mapalakas naman ako, para mapurihan ko si Lord, maluwalhati siya sa buhay ko, para magkaroon ako ng bagong lakas sa araw-araw. Amen po ba? Kasi mga kapatid, maniwala ka. Lalo na ngayon, pag malapit ng darating ang Panginoon, talagang ang tinding gagawin ng kaaway niyan, ng diablo niyan, ng mga demonyo niyan, para hilahin ka, para i-discourage ka, para gipitin yung pananampalataya mo kay Lord, para mapagod ka sa paglilingkod mo. So tulungan natin yung katawan natin, dalhin natin. Kung malakas ngayon yung espiritu mo, tulungan natin yung katawan natin na bumangon, maaga, gumising, magbasa ng Bible, mag-pray. Pagdating ng Sunday, excited dapat tayo, Sabado pa lang ng gabi. Ihanda na natin yung puso natin sa Panginoon. Amen po? So, conduct natin yung ating paglago sa ating tahanan. Magkaroon tayo ng pangunahan natin, itong gagawin nating house church sa bahay natin. I-lead natin ang ating pamilya. Pangunahan natin sila. Kasi ito yung gusto ng Panginoon ngayon. Pero ang gusto ng kaaway ngayon, ang gusto ni Satanas, maging busy ka sa mundo. Maging busy ka sa mga material na bagay. Maging busy ka ngayon sa trabaho mo. Dudublihin ng kaaway yan, o-offeran ka ng mga bagay na talagang dito, yayaman ako, dito, okay to, masaya ako dito. Kaya Sunday, mag-overtime ka na lang kasi ang laki. Laki mawala sa iyo eh, manghinayang ka. Bakit? Mahina yung espiritu natin, matamlay. Pero kapag may ginagawa tayo ngayon sa Panginoon, ito na yung araw na ito na pinaghanda natin. Darating man siya, kahit natutulog ka, handa ka. Amen? Physically. So, ito yun. There will be a rapture. So, ito naman yung mga buhay pa na nanampalataya sa Panginoon. Sa rapture, mga kapatid, tayo mga buhay pa na nanampalataya sa Panginoong Jesus, He will caught up. He will caught up. Kasi sa resurrection, the dead in Christ will rise, di ba? Pagdating naman sa rapture, yung buhay pa na naabutan tayo ng Panginoon will be caught up. Kukunin niya, dadagitin niya. Bigla na lang mawawala. Kaya ibig sabihin po ng caught up,
pagdagit or titipunin sa alapaap. Yun po yung ibig sabihin ng caught up. Sabi sa verse 17 sa Tagalog version, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. That is blessed hope. So we who are still alive and our life will be caught up. So tayo na mga buhay pa will be caught up. Kaya ma-excite ka sa araw na iyon. Dapat excited tayo ngayon sa paglilingkod natin kay Lord kasi may mga event na ganito na mangyayari. Ito po ay biglaan na mangyayari, mga kapatid. Yung rapture, biglaan po ito. Halimbawa, tayo ngayon, gagawain at miminsahe ako ngayon at ang minsahe po natin is rapture. Diba? Blessed hope. At nandito tayo sa last na points natin. There will be a rapture. Tapos bigla na lang nag-rapture. Dumating si Lord. Isang kisap mata natin. In the blink of an eye, isang kisap mata, mawala na. Ganon kabilis yung pangyayari. Nawawala na. Hindi ka na dadaan ng kamatayan. Hindi ka na mamamatayin o dadaan pa yung kamatayan sa iyo, kundi buhay ka na kukunin ng Panginoon. Aagawin ka ng Panginoon. Dadagitin ka ng Panginoon. Will be caught up. Tayong mga buhay pa will be caught up. Ito po ay biglaan na mangyayari. When Jesus comes, it will be a sudden event. Hindi tahimik, kundi maingay. Sabi ng Bible, may trumpet, may loud voice na mangyayari. Sudden event, caught up, pero mabilisan. Amen? Di ba sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 52, it will happen in a moment, in the blink of an eye, when the last trumpet is blown. For when the trumpet sounds, those who have died will be raised to live forever, and we who are living will also be transformed. Bigla na lang mababago yung katawan natin at papalitan ng Panginoon ng katawang panlangit. Will be also be transformed. We also be transformed. Kasi yung mga mananampalataya na buhay pa, sila po ay kukuning buhay ng Panginoon. Sila po ay magta-transform. Sila po ay makakaroon ng glorified body. Sabi nga, in the blink of an eye, isang kisap mata. At halos marami sa panahon na iyon, maiiwan. Maiiwan. Kaya, napakaganda, napakasaya, at very excitement itong araw na ito sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoon. Magkakaroon tayo ng glorified body. Alam niyo mga kapatid, yung glorified body, di ba si Jesus namatay dahil sa ating mga kasalanan, ngunit sa loob ng 3 araw, siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. Nung siya ay nabuhay muli sa mga patay, hindi po siya umakyat agad sa langit, di ba? Tulad ng nabanggit ko nung una, sa ating introduction, siya ay nanatili pa dito ng 40 araw sa mundong ito kasama ng kanyang mga disciple. At alam niyo mga kapatid, may glorified body na po ang Panginoon ng panahon na yon. Bakit? Bigla-bigla na lang siyang tumatago, sumusulpot, sumatago sa wall, di ba? Pansin nyo, nung namatay ang Panginoon at natakot yung mga disciple, yung mga tagasunod ni Jesus, dahil sila yung isusunod, alam nila. So nagkaroon ng persecution, so ginawa nila, nagkakatipon sila sa isang lugar na kung saan talagang may padlock, sarado, bantay kandado, yung panahon na yun. Pero nagulat sila, bigla na lang pumasok ang Panginoon. Hindi duman sa pinto, hindi binuksan. Bakit? Bakit nagawa ng Panginoon yon? Glorified body. Ganon ang magiging katawan natin. Pag tayo ay dinagit na ng Panginoon, pag tayo ay na-rapture na. So, hindi ka na makakaranas ng hirap, ng sakit. Kung sa araw na iyon may karamdaman ka, magiging malusog ka na sa araw na iyon.
Mawala na yung mga kaguluhan sa isip natin, mga kalungkutan, mga alalahanin, mga pagod sa buhay. Papalitan na yun lahat ng Panginoon sa araw na iyon. At magugulat na lang tayo, di ba? Sa araw na iyon, talagang nagkakasayan yung mga anghel. At hindi lang yung mga kapatid, hindi na kailangan natin mangarap pa para pumunta ng Mars. Kasi sa araw na iyon, dadaanan mo na yung Mars. Yung kalawakan. Kasi nasa kalawakan po ang Panginoon. Wala po siya sa langit. Nandun sa kalawakan, may trono siya doon. Sa araw na iyon, bago siya bababa. So yun na po yung tinatawag na revelation. Mahahayag na siya. Kasi sa second coming, may dalawang event na mangyayari. Rapture, saka yung revelation. Yung mahahayag na siya. Marireveal na ang Panginoon. So, dito, kinakailangan paghandaan natin. Kasi nga, may rapture. May cut up na mangyayari. May pagdagit. May pagkuha ng Panginoon, pag-agaw ng Panginoon sa mga mananampalataya na tapat na nananampalataya sa Kanya. At sa panahon na ito, kapag nangyari ito, halos marami din po yung maiiwan. So may mga Kristiyano na maiiwan din, tinatawag na left behind, na kung saan sila yung makakaranas ng Great Tribulation at matinding persecution sa araw na iyon. Kaya matindi. Pangarapin natin makasama tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Kung hindi man natin maabutan, namatay na tayo, hindi pa dumating ang Panginoon, praise God! Kasi nga, naglilingkod ka sa Panginoon hanggang kamatayan. Naglilingkod ka pa rin. Amen? At mas mapalad tayo kung buhay pa na mabutan natin ng Panginoon. Kasi hindi na tayo makakaranas ng kamatayan sa araw na yun. Buhay tayo na kukunin ng Panginoon. That is blessed hope. Amen. Palapakan natin si Lord. Kasi may mga ganitong event na binibigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon para magpatuloy, maglingkod at sumunod sa Kanya. Kasi nga, itong panahon na ito, mabilis, bigla na mangyayari ito, bigla na mawawala yung mga nanampalataya sa Kanya. So, kaya tiyakin natin na handa tayo dahil si Jesus ay magbabalik. Magbabalik ang Panginoon. Sa rapture, mga kapatid, kukunin tayo ng Panginoon ng buhay at wala nang makakaagaw sa atin kailanman. Amen? Wala na. Sa rapture, re-rewardan tayo ng Panginoon. Bibigyan tayo ni Lord ng crown. May rewarding na mangyayari. Sa araw na iyon, ang tawag dito, judgment seat of Christ. Yung mga tapat na nanampalataya sa Kanya, yung mga talagang nagpapatuloy, naglilingkod sa Panginoon, si Lord mismo magbibigay ng reward. May mga crown, may mga rewarding na mangyayari. Habang ang mundo, sa panahon na iyon mga kapatid, habang ang mundo nakakaranas ng matinding paghihirap ng Great Tribulation, samantala sa alapaap, nagkakasiyahan naman, nagbibigay ng reward si Lord, nagbibigay ng crown ang Panginoon. So sa rapture, isasalba tayo ng Panginoon sa Great Tribulation na mangyayari sa mundo. Kaya may rapture. Kasi ayaw na maranasan natin yon. Amen? Yung Great Tribulation, mga kapatid, 7 years yun na mangyayari yun. Para saan yun? Para sa mga tao na hindi naniniwala sa Kanya, nanampalataya sa Kanya. Sa mga unbeliever, sa Antichrist, maging sa mga false prophet. Kaya dito makikita na lang natin yung mga talagang possible na mangyayari. Alam niyo, sa ngayon talagang nakikita naman natin ang tindi ng nangyayaring kaguluhan ngayon sa ibang bansa. Mga digmaan o kung hindi pa naman yan talaga grabe, pero dapat maging handa pa rin tayo sa buhay natin. Amen? So excited tayo.
isasalba tayo ng Panginoon, isasalba tayo ni Lord dahil hindi naman talaga tayo doon sa Great Tribulation na yon, sa paghihirap na yon. Kaya tayo isasalba ni Lord. At ang pinaka-excitement sa araw na yun, mga kapatid, magkikitaan dito ng mga mahal natin sa buhay. Magkikitaan dito ng mga mahal natin sa buhay na matagal nang hindi natin nakikita. Amen po ba? Kasi, di ba, yung mga patay na nanampalataya sa Panginoon, sila yung unang bubuhayin. Tapos naman, tayo na mga buhay pa nanampalataya sa Panginoon sa araw na iyon, in the blink of an eye, bigla na lang tayong nawawala. Ganun kabilis. Dadagitin ka na ng Panginoon. Kukunin ka na ng Panginoon. Magra-rapture na. So, that is blessed hope. At hindi lang po yon na makikita natin yung mga mahal natin sa buhay na matagal nang namatay o ngayon pa lang namatay, makakakitaan doon sa alapaap na kung saan nandoon yung trono ng Panginoon. At hindi lang po yun, mga kapatid, mamimit din po natin doon yung mga nanampalataya na nababasa natin sa Bible. Sino po dito excited na makita niya si King David? Di ba? Makikita niya si Abraham. Makikita niya si, sino pa? Si Moses. Amen? So, very excited. Makikita niya si Elijah. O sa bagong tipan, makikita niya si Pedro. Si Juan. Si Pablo. Di ba? Napaka-excitement sa araw na iyon na kung saan hindi lang natin sila nababasa. Makikita na natin sila ng mukaan. Kaya, ngayon pala mga kapatid, para makilala nyo sila pagdating doon, magbasa ka na ng Bible. Kapag hindi ka nagbabasa ng Bible, baka mamaya, si Moises, akala mo si David. Tapos, si Jesus, akala mo si Pedro kasi yung iba, sasalubong sa kanila si Pedro. Tanda natin, si Jesus sasalubong sa atin. Tapos, hanapin nila si Pedro kasi wala silang nakitang manok. Baka nandun sa sabungan si Pedro. So, paghandaan natin at marami na mga karakter sa Bible, makikita natin, so there will be a reunion sa panahon na yun. Amen? Mamimit din natin yung mga bago pa lang na nawala. Tulad nila Billy Graham, mamimit natin doon. Yung mga pastor na kilala natin, na namatay na, mamimit natin sila doon. Makapiling din natin silang muli. Kaya wag tayong malungkot, mga kapatid. Huwag tayong malungkot. Pumanaw man yung mga mahal natin sa buhay at mga kapatid natin sa pananampalataya, safety po sila sa presensya ng Panginoon. Amen? Safety po sila. Kaya tayo, para makasama natin sila muli, makapiling natin silang muli, tuloy lang sa paglilingkod mo sa Panginoon. Tuloy lang. Kahit may hirap, may pagod, tuloy lang. Kahit may pagsubok, tuloy lang. Kahit natukso, tuloy lang. Hingi lang ng tawad sa Panginoon. Balik lang uli sa Panginoon. Magpabago lang uli, magpaayos lang muli sa Panginoon. Amen po ba? Huwag mong hayaan na matabunan ka ng kalungkutan mo, matangay ka, mahila ka, madala ka ng kaaway dahil sa kapaguran mo na at walang pag-asa nakikita mo sa buhay. Kundi, tingnan natin ang Panginoon kung gaano niya binangon yung cross para sa iyo, kung gaano niya tiniis yung hirap, yung sakit, naranasan niya hanggang kamatayan doon sa cross para lang mapunta ka ng langit. Amen? Tingnan natin ang Panginoon sa panahon na may mabigat tayong pinagdaanan sa buhay. Tingin ka lang sa Panginoon. Focus natin yung pananampalataya natin kay Lord. Look unto Jesus, who is the author and finisher of your faith. Para maging safe yung buhay natin sa Panginoon. Kaya huwag kang mag-alala sa kanila. Huwag kang malungkot kung pumanaw man sila. Kasi may matinding reunion na mangyayari.
sigurado ako, napakasaya sa araw na iyon. Maniwala ka. Amen? Masaya. Kaya ngayon, hindi pa natin nafe-feel yung saya kasi sino ba masaya? Ang taas ng bilihin, ang mahal-mahal ng bilihin, walang trabaho. 'Di ba? Lalo na ngayon, nag-aaral, mga bayarin sa tuition, nandito naman yung due date, bayaran sa kuryente, bayaran sa tubig, 'di ba? Ang dami talaga, mga kapatid. Pero maniwala ka, kung marami man yan, kung malaki man yang mga gastusin na yan, tingnan natin si Lord, mas malaki dyan. Yung pananampalataya natin sa Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Sabi dito in verse 17, and so will be with the Lord forever. And so will be with the Lord forever. So excited tayo na makita natin ang mga mahal natin sa buhay. 'Di ba? Excited tayo. Excited tayo na makita natin ang mga kapatiran natin. Pagdating sa araw na 'yon, excited tayo na makita natin ang mga men of faith sa Bible. Excited tayo, pero mas nakaka-excite mga kapatid sa araw na 'yon kasi makikita na natin si Jesus ng mukhaan. Amen? Face to face, makikita mo na ang Panginoong Hesus. One day, I will see Jesus face to face. Makikita mo na si Lord ng harapan. Ng harapan. Makikita na natin yung nagmamahal sa atin ng grabe. Makikita na natin yung namatay sa ating mga kasalanan. Makikita na natin sa araw na yun. Makikita na natin yung ating tagapagligtas. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, babalikan niya yung mga taong nakakaranas ng hirap, ng pighati, ng mga pain, sorrow. Babalikan niya ng Panginoon. Nakakaranas ng matinding suffering, lahat ng mga pagod, mga kapatid, papawiin ni Lord yan. Salamat sa Panginoon kasi babalik siya. Amen? Babalik si Lord. At yan ang mapagpalang pag-asa. Amen. Malakas na palakpak po para sa Panginoon. Tayo pong lahat ay muling tumayo sa oras na ito. Ano po ang mapagpalang pag-asa natin na nananampalataya sa ating Panginoon, Panginoong Hesus? Number 1, there will be a resurrection sa mga namatay na kay Kristo. Number 2, and last, there will be a rapture. Para ito sa atin na nabubuhay pa. Kukunin tayong buhay ng Panginoon. Hindi mo na dadaanan yung kamatayan. Titipunin niya tayo sa kalawakan kasi nandoon nga si Lord. May trono siya doon. At ang lahat ng mananampalataya, namatay na o buhay pa, magkakasama with the Lord forever. At doon magbibigayan ng reward. Kaya lahat ng hirap natin, ng sakripisyo natin dito sa mundo, may magandang resulta sa muling pagbabalik ni Kristo. Makakasama natin ang Panginoon forever. Kaya mga kapatid, walang aayaw, walang susuko, walang bibitiw sa paglilingkod niya sa Panginoon. Huwag nating sukuan si Lord sa mga pinagdaanan natin ngayon sa buhay. Kasi ang ganda ng bukas naghihintay sa atin. Ang ganda ng plano ng Panginoong Hesus sa atin. Kaya huwag tayong matakot. Walang dapat ikalungkot. Walang dapat ikatakot. Kung may karamdaman ka, kung may kalungkutan ka, kung may kahirapan ka sa buhay, tuloy lang. Pasalamatan mo ang Panginoon sa mga naranasan mo ngayon. Tuloy lang sa mga pagod na yan, naranasan mo ngayon. Pasalamatan mo si Lord kasi nakilala mo siya.
na magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Tuloy lang sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kasi may naghihintay sa atin, ang ganda ng plano ng Panginoon na naghihintay sa atin. Tuloy lang tayo kasi matagal. Planado na ni Lord yan para sa iyo, para sa atin. Itong gagawin ng ating Panginoon. He is coming. Yan ang mga pagpalang pag-asa natin. Sino po dito sa atin ngayon nangangarap ka na balang araw makakasama ka sa pagdating ng Panginoon? Kung naniniwala ka kapatid, balang araw na makasama mo ang Panginoon, magalak ka. Pagpasalamat mo sa Panginoon yung buhay na yan na meron ka, magalak ka sa Panginoon. Maglingkod ka sa Panginoon. Sambahin mo siya habang nabubuhay ka. Maglingkod ka sa Kanya. Paggamit mo sa Panginoon yung buhay na iyan habang may lakas ka, gawin natin. Mag-invite tayo, isama natin yung mga mahal natin sa buhay. Naglilingkod sa Panginoon, maglilingkod din sila. Kung naglilingkod tayo sa Panginoon, sikapin natin na maglilingkod din ang mga mahal natin sa buhay. Paggamit tayo kay Lord. Kung di ka naman sigurado, come to Jesus. Balik ka sa Panginoon, lapit ka sa Panginoon, paniwalaan mo, He is mighty to save. He is mighty to save. Sa umagang ito, pikit natin yung mata natin, lapit tayo kay Lord. Hayaan natin, masamba natin ang Panginoon, mapurihan natin ang Panginoon, mabigyan natin siya ng kalwalatian. Sa umagang ito, suko natin yung buhay natin sa Panginoon. Awitin natin ang Panginoon sa umagang ito. Habang naawitan natin ang Panginoon, lapit natin yung sarili natin. Dulog natin sa Panginoon yung buhay natin ngayon sa Kanya. Kapatid, ang tagal nang nangangarap si Lord sa atin 2,000 years ago na tayo ay madala niya sa langit. Maibalik muli, mabuo muli yung pagkasira, pagkawasak na naranasan natin mula sa kaaway. Kaya ngayong oras na ito, hayaan natin na minsan ma-experience natin yung presence ni Lord na kung saan bigyan natin yung buhay natin sa Kanya. Suko natin sa Kanya yung buhay natin. Lapit tayo ngayon sa Panginoon. Kung tayo nagkasala, hingit natin sa Panginoon ng tawad yung mga kasalanan natin. Dulog natin sa Kanya. Kasi ngayong umagang ito, may pagsalba na gagawin ng Panginoon, may pagliligtas na gagawin ng Panginoon, may pag-aayos ng buhay na gagawin ng Panginoon. Di ka man kayang isalba ng iba, di ka man kayang patawarin ng iba, di man nila kayang makalimutan yung kasalanan ginawa mo. Thank God! Kasi may Jesus na kayang burahin yung mga kasalanan yan. Makapiling ka lang niya. So ano man ang kalagayan mo ngayon, kapatid, paniwalaan mo, babalik ang Panginoon para sa iyo. Para sa atin. Kaya huwag kang malungkot. Palitan natin ng excitement yung mga kalungkutan na meron tayo ngayon. Na babalik siya para sa akin. Patay man o buhay pa, babalikan ako ng Panginoon. Ano man ang kalagayan ko ngayon, paniniwalaan ko na babalikan ako ng Panginoon. Babalikan ako. Kaya huwag kang malungkot, huwag kang aayaw, huwag kang bibitiw. May Jesus na nagmamahal sa iyo. Maniwala ka lang sa Kanya na siya'y namatay para sa kasalanan mo. At nabuhay siya. Hindi siya nanatiling patay. Patunay na tayo ay mabubuhay.
mabubuhay muli at patunay na may babalik sa atin. Patunay na totoo ang sinasabi ng Panginoon dahil siya ay buhay magpakailanman. With a passion once again, I want to care for others. Yes, Lord, worship your holy name, O God. We glorify your holy name, Lord. We exalt your mighty name, Jesus. Babalik ka, Panginoon, para sa amin. Babalikan mo kami. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Salamat, Lord, dahil may aayusin kang buhay ngayong araw na ito. May isasalba kang buhay ngayong araw na ito. May ililigtas ka, Panginoon. May pagagalingin ka, Panginoon, ngayong oras na ito. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo. Wala kang katulad. You are the great God, the living God. Blessed be your holy name, O God. Blessed be your mighty name, Jesus. We worship your holy name, Lord. Revive us, Lord. Revive us, Panginoon. Lord, hayaan mo ma-revive ang bawat isa. Manumbalik yung apoy, yung init na meron kami, Panginoon. Sumigla muli yung aming pananampalataya. Ibalik po yung passion. Ibalik po yung apoy sa puso namin. Yung paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Spirit touch your church. Ibalik po yung apoy, Panginoon, sa puso namin sa oras na ito. Tulungan mo kami, Panginoon. Magamit yung buhay namin. Maglilingkod kami. Susunod kami sa iyo, Panginoon. Sasambahin ka namin, Lord, sa buhay namin. At ngayong umagang ito, may buuin muli ang Panginoon na pagkatao. Sa oras na ito, may takot na inaalis ang Panginoon. Sa oras na ito, may mga pangamba na pinapalitan ng Panginoon ng pagsamba. Sa oras na ito, may kagalakan na ibinibigay ang Panginoon. Sa oras na ito, may hihilong sukat sa puso niya. Sa oras na ito, mga kapatid, may kasiyahan, may kapayapaan na papalit sa kanyang isip ng mga takot. Papawiin ng Panginoon yung mga pangamba na yan, yung mga takot na yan. Papalitan ng Panginoon ng kapayapaan sa oras na ito. Kaya mangalak ka, matuwa ka, magsaya ka, magpasalamat ka kay Lord, nakilala mo siya. Pasalamatan mo ang Panginoon. Pasalamatan mo siya. Dahil mabuti si Lord, walang katulad ang kabutihan niya. Napakabait ng Panginoon, mahabagin ng Panginoon. Aayusin niya muli yung tibok ng puso mo. Tutulungan tayo ng Panginoon sa mga mabibigat nating pinagdaanan. Pagagalingan ka ng Panginoon sa umagang ito. Anumang karamdaman na meron ka, pagagalingin ka ng Panginoon. Bibigyan ni Lord ng solusyon. Lahat ng problema na meron tayo sa umagang ito, maniwala ka. Tutugunin ng Panginoon yung eksaktong pangangailangan mo. Tutugunin ni Lord, mga kapatid. And you are still provider, Lord, hanggang ngayon, Panginoon. Hindi nagbabago ang iyong kabutihan. Ipoprovide mo, Panginoon, ang personal naming pangangailangan. And I pray, Lord, na pagagilingin mo ang bawat isa. Ano man yung mga sugat sa puso namin, mga damdaming puno ng struggle, palakasin mong muli, Panginoon. Yung tibok ng puso namin, yung pananampalataya namin, ibalik mong muli yung apoy ng paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Ayusin mo muli ang tibok ng puso namin, Lord.
Maraming salamat. We declare blessing. We declare healing sa umagang ito. We declare victory. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Sige po mga kapatid. Palapakan natin ang Panginoon. Sabahin natin ang Panginoon. We exalt your mighty name, Lord. We glorify your holy name, Jesus. You are the great God, the living God. Your name is above every name. You are the King of Kings. The Lord of Lords. Thank you, Lord. Amen. Amen. Magandang umaga muli.